till death do us part, ang isa sa mga pinakamakapangyarihang bahagi ng mga panata ng bawat kinakasal. Biruin mo yon, tanging kamatayan lang ang maaring humiwalay sa dalawang pinagbuklod ng Diyos at ng Estado. Pero hindi lahat ng mag-asawa ay sabay-sabay na umi-exit sa mundong ito. Hindi lahat ay sabay-sabay na pumapano na magkayakap sa kabaong. Ang katotohanan, may nagiging biyuda at may nagiging biyudo. At sa mga pagkakataon, mga kapatid, na walang pupuno sa kanilang mga pangangailangan, sila ba ay nananatiling mag-isa na lamang? Wala na ba silang karapatan na ipagpatuloy ang kanilang kaligayahan? Kahit nang dapat nakatuwang ay matagal lang nasa libingan. Pero sa ating kwento, mga kapatid, ay makikilala natin si Nova, isang maagang na biyuda. At si Nova ay magkakaroon ng manliligaw. Pero sa kanyang malalaman, may isang tututol sa posibilidad na yan. At malalaman, may ipararamdam ng kung sino man ito ang matinding selos at mas matinding pagkadismaya. Kahit na mula pa sa hukay. Mga kapatid, kung paano po mambakod ang nasa kabilang buhay, ang matagal lang nasa libingan, yan po ang ating malalaman sa kwentong sisimulan ngayong Biyernes ng kababalaghan at kakatakutan. Simulan na po natin ang dulang pinamagatang Yakap mula sa hukay. My God! Nakakakilabot naman yung alulong ng asong yan sa kalye. Ngayon pa namang dadalawa lang kami ni Amboy dito sa bahay. Ba't kasi nakipag-date pa si Mami ngayong gabi sa makulit na nanliligaw sa kanya eh. Makalabas nga muna rito sa kwarto ko. At silipin ko sandali sa kwarto niyang bunsong kapatid ko kung gising pa din siya. Baka matakot din yun sa alulong ng aso. Ate! Ate Mimi! Oh, Amboy! Ba't nariyan ka sa sala? Ate! At ba't ka umiiyak? At parang nangangatog ka sa takot. Ate, nakausap ko sa cellphone si Daddy. Ha? Imposible yon. Totoo. Nagising ako nang mag-ring yung cellphone ko. Nang sagutin ko kung sino yung tumawag. Si Daddy yung nakausap ko. Kaya lumabas agad ako sa room ko. Paano mo makakausap ang Daddy natin? Mahigit 1 taon na siyang patay. Mimi, akala ko kung ano na ang problema mo kung ba't parang ang lalim na iniisip mo nang lapitan kita rito sa campus. Sa lahat ng classmates at friend ko, Randy, ikaw lang ang pinagsabihan ko nito. Huwag ka mag-alala. Baka pagtawanan kasi ako ng iba pag nalaman nila. Atin-atin lang ang sinabi mo sa akin. Alam ko namang mapagkakatiwalaan kita. Huwag mong seryosohin ang sinabi sa'yo kagabi ng bunsong kapatid mo. Hindi yun mabura sa isip ko kahit narito na ako sa university. Baka biniro ka lang ng brother mo. Hindi pala birong nag-iisang kapatid kong yun. Kung totoo mang may tumawag sa kanya sa 10 oras ng gabi, baka may nagbiro lang sa kanya. 10 taon na si Amboy, kaya hindi yun pwedeng basta matakot sa biro ng kung sino. Pero talagang totoong takot na takot siya kagabi. Huwag ka naman problema. Kaya nga itinawag ko na rin yun sa mami ko. Pati mami mo, binigyan mo pa ng problema. Dapat yung malaman ng misteryo yung nangyari sa bunsong anak niya kagabi. Totoo nga kaya nakausap ng kapatid mo sa cellphone ang multo ng daddy nyo? O nanaginip lang siya?
Amboy, tiyak kong nanaginip ka lang. Hindi po, Mami. Gising po ako kagabi nung sagutin ko yung tumawag sa cellphone ko. Kaya hindi po ako makakain. May mga panaginip kasi na akala mo totoong nangyayari, anak. May tumatawag naman po sa cellphone ko, Mami. Ba't di mo sagutin? Wala na naman po sa phone booking ko ang number ng tumatawag eh. Sagutin mo na habang hindi ka pa nagla-lunch. Pero, Mami... Baka importante yung tinatawag sa'yo ng kung sino. Opo, Mami. Sasagutin ko na po. Hello? Ha? Mami? Oh, sino yung tumawag? Mami? Ba't parang bigla ka natakot? Mami, hindi mo lang po narinig dahil di naka-open ang loudspeaker ng cellphone ko. Pero si Daddy na naman po yung tumawag sa akin. Si Daddy! Amboy, hindi ko gusto ang biro mo. Hindi po ako nagbibiro, Mami. Totoo pong si Daddy na naman yung tumawag. Nakausap ko na naman po siya. Ano bang kalokohan pinagsasasabi mo? Akin na nga yung cellphone mo. Ayan po. Kayo po mismo makipag-usap kay Daddy para malaman yung nagsasabi ako ng totoo. Hello? Hello? Mami, nakausap niyo na po ba si Daddy? Hindi, walang sumasagot. At nag-off na ng cellphone yung tumawag. Pero, Mami, talaga pong nakausap ko naman si Daddy. Huwag mo nang igiit yung sinasabi mo, Amboy. Saan mo ba natutunan ang panluloko at pagsisinungaling, ha? Hindi po ako nanloloko, Mami. Hindi po ako nagsisinungaling. Maniwala po kayo sa akin. Bago mo ko tinawagan, Nova, inamin mo na ba sa dalawang anak mo na nagkakaintindihan na tayo? Hindi pa, Dick. Ang alam nila, nanliligaw ka pa rin sa akin eh. Pero malamang, naghihinala na sila na meron na tayong relasyong dalawa. Pwedeng ganun na nga. Kaya gumagawa sila ng paraan para sirain tayo. Anong ibig mong sabihin? Tutol sa akin ang mga anak mo. Kaya nag-iisip sila ng paraan para magkasira tayo. Gaya ng sinasabi mong nakakausap ng bunso mo sa cellphone niya ang multo ng yumaong asawa mo. Wala namang sinasabi sa akin ng mga anak ko na kontra sila sa'yo. Siguradong tututulan nila ako para sa'yo. Dahil alam nilang wala akong maayos na trabaho. Paminsan-minsan lang ako nakakakontrata sa pagpipinta ng bahay. Dick? At para maging disimulado na di ka pinangungunahan ng mga anak mo, baka palabasin nilang sa multo ng kanilang ama galing ang pagtutol sa akin. Ninang Emmy. Akala ko pa naman kung ba't umiiyak ang naparito sa amin ngayon, Amboy. Nagtatampo ka pala sa mami mo. Pasensya na po kayo, Ninang. Wala po kasi akong ibang mapagsumbungan eh. Okay lang namang puntahan mo ko dahil magkapit-bahay lang tayo at ninang mo ko. Alam ko pong maiintindihan niyo ako at maniniwala kayo sa akin. Pero totoo ba ang sinabi mo, Amboy? Totoo po, Ninang. Talagang nakausap mo sa cellphone ang multo ng daddy mo? Opo. Naniniwala ako sa'yo, Amboy. Salamat po, Ninang. Nasa mga mata mo, nasa mukha mo, na nagsasabi ka ng totoo. Dapat maniwala rin sa'yo ang mami mo. Maniniwala po siya kung siya mismong makakausap ng multo ni Daddy. Emmy, pasensya ka na kay Amboy, ha? Walang problema sa inaanak ko, Nova. Tumawag ako sa'yo para malaman mong naniniwala ako sa anak mo. Pati ba naman ikaw papatol sa kalokohan ni Amboy? Ba't mo nga akalaing gumagawa lang ng kalukuhan ng anak mo? Ayaw lang niya kay Dick.
Kaya gumagawa siya ng kung ano-anong dahilan para lumayo ko kay... Hindi, Nova. Nararamdaman kong nagsasabi ng totoo ang inaanak ko. Hindi ako naniniwalang nagbabalik ang multo ni Al. Malalaman natin kung nagbabalik nga o hindi ang multo ng asawa mo. Papaano, Emmy? Paano natin malalaman kung totoo ngang nagmumulto ang asawa ko? Buti, sumangguni kayo sa akin, Emmy. Tata Tino, marami na pong nakapagsabi sa akin na mahusay kayong faith healer. Kung nakakatulong ako sa mga taga-ibang lugar na lumalapit sa akin, kayo pa kayang mga kabarangay ko ang di ko matulungan? Malalaman niyo po ba kung totoong nagbabalik ang multo ng asawa ko o hindi? Nova, bago pa kayo dumating ng magkumari sa bahay ko, naramdaman ko nang darating kayo rito. At dinalingid sa akin ang problema mo. Tata Tino, gusto po naming malaman kung totoong nakausap ng anak ni Nova ang multo ng daddy nito. Matapos akong magsagawa ng ritual at umusal ng orasyon, maliwanag ang mensahe ng binalasa kong mga baraha. Tata Tino? Oo, Nova. Nagsasabi ng totoo ang anak mo. Totoong nakausap niya sa cellphone ang multo ng yumao niyang ama. Totoo. Akala ko pa naman kung anong importante na ang pag-uusapan natin, Nova. Para magkita tayo sa restaurant na to. Dick, tinawagan kita para magkita tayo dahil may faith healer na tumiyak sa akin. Totoo daw na nakausap ng bunso kong anak sa cellphone ang multo ng kanyang daddy. Ano naman ang malay mo kung nagsasabi ng totoo o hindi ang faith healer na yun? Balitang mahusay na espiritista si Tata Tino. Sa akin ka maniwala. Naghahanap lang ng dahilan ng mga anak mo para layuan mo ko. Paano kung totoong nagmumulto nga ang asawa ko? Huwag mong guluhin ang isip mo. Pag hindi ka naniwala sa akin, baka tayo ang magkaproblema. Hindi ako kontra kay Dick para sa'yo, Nova. Ba't ginigiit mong maniwala ako kay Amboy? Nagkataon lang na mas naniniwala akong anak mong nagsasabi ng totoo. At nagsisinungaling si Dick, ganun ba? Hindi ko lubos na kilala ang taong yan. Na karelasyon mo na pala ngayon. Kahit hindi pa kami matagal na magkakilala, tiwala ako sa kanya. Nasa iyo na yan. Emmy, pinuntahan kita dito sa inyo dahil alam kong malaki ang maitutulong mo para mawala yung tampo sa akin ni Amboy. Hindi ko maiaalis sa kanya ang paniniwalang nagbabalik ang multo ng daddy niya. Lalo pat siya mismo ang nakausap sa cellphone niya ng multo ng asawa mo. Pwede ba, Emmy? Pwede bang pakiusapan mo ang inaanak mo na kalimutan na niya yung multo ng daddy niya? Randy, mahirap kong burahin sa isip ni Amboy ang multo ng daddy namin na nakausap niya mismo sa cellphone niya. Alam ko naman yan, Mimi. Ang sinasabi ko lang, bago tayo lumabas dito sa university, pag di nyo inalis ng kapatid mo sa isip nyo ang multo ng daddy nyo, baka maapektuhan ang pag-aaral mo. Naiintindihan kita. Nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Salamat. Pero ako man ang lumagay sa katayuan ni Amboy, nahihirapan na akong makalimutan agad ang multo ng daddy namin na nakausap niya sa cellphone. Multo nga kaya ng daddy nyo ang nakausap ng kapatid mo? Anong ibig mong sabihin? Worried lang ako, Mimi. Paano kung ang nakausap ni Amboy sa cellphone, hindi multo ng daddy nyo, kundi isang masamang espiritu?
Ano, Randy? Isang masamang espiritu? Opo, Father Dan. Yun po ang inaalala namin ng kaibigan kong si Mimi. Kaya naparito kami sa parokya nyo. Baka nga po masamang espiritu ang nakausap ng kapatid ko sa kanyang cellphone na inakala niya multo ng daddy namin. Posible yon. Kung minsan nagpapanggap ang masasamang espiritu para makapanlil lang. Father, may tutulong po ba kayo sa kapatid ni Mimi? Gagawin ko ang makakayanan ko. Paano po, Father? Paano niyo po matutulungan ang kapatid ko kung siya yung pinaglalaroan ng masamang espiritu? Nova, okay lang kaya sa mga anak mo na makitang ako ang nagmamaneho dito sa kotseng naiwan ng kanilang ama? Wala namang problema doon, Dick. Kesa naman ikaw ang magmaneho. Alam naman nilang hindi ako gaanong marunong mag-drive eh. Teka, Oh, bakit ipinarada mo ang kotse sa gilid ng kalsada? Malayo-layo pa tayo sa bahay namin ah. may gusto akong pag-usapan muna natin bago kita ihatid sa inyo. Tungkol saan? Gusto kong siguruhing hindi magiging hadlang ang mga anak mo sa pagkakaintindihan natin. Wala tayong magiging problema sa mga anak ko. Pakasal na tayo. Kasal? Kahit sa West lang. Bakit parang nagmamadali ka? Kailan lang tayo naging... Ayokong maagaw ka pa sa akin ng iba. Dick, Ang gusto kong malaman ay kung payag ka sa gusto ko. nakapagbabangluksan na naman ako sa pagkamatay ng asawa ko. Kaya pwede na ako mag-asawa uli pero Pero ano, Nova? sasangguni muna ako sa mga anak ko. Bakit pa? Paano kung tumanggi ang mga anak mo? Sila ba ang hahayaan mong magdesisyon sa buhay natin? Hindi ba pwedeng magdesisyon ka sa ayaw at gusto ng mga anak mo? Wala pala rito sa bahay niyo ang mami mo, Mimi. Parating na po siya, Father Dan. Hihintayin pa ba natin siya bago ko isagawa ang dapat kong gawin? Palagay ko po, Father. Kahit di nyo nahintayin ng mami ni Mimi, para di po kayo masyadong maabala. May kausap nga ako mamaya, Randy. Inuna ko lang dumaan dito sa bahay ng kaibigan mo. Gawin niyo na po ang mabuti dito sa amin, Father. Hindi naman po tututol ang mami namin sa kung ano makakabuti sa bahay namin eh. O siya, sige. Ilalabas ko ng dala kong holy water para makapagbendisyon na ako dito sa bahay niyo. Unahin niyo na pong bendisyonan ng cellphone ng kapatid ko na nakapatong sa ibabaw ng tukador. Naka-charge kaninang pumasok siya sa school kaya naiwan niya rito sa sala. O siya, sige, Mimi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, kung may nananahang masamang espiritu sa pamamahay na ito, lumayas kayo, mga masasamang espiritu! Father Dan, tingnan ko ninyo. Nakikita ka, Randy. Father, kumuusap po yung cellphone ng kapatid ko nang mawisi ka ng bendetadong tubig. Nangangahulugan po ba yan, Father? Alam mo nakatira nga sa bahay na ito na masamang espiritu. Anong desisyon mo, Nova? Emmy, tumawag ako sa'yo dahil gusto kong wag akong magkamali ng desisyon. Tama ka sa balak mong pagsangguni muna kina Mimi at Amboy bago kayo pakasal ng karelasyon mo para hindi mo mabaypas ang mga anak mo. Pwede mo ba akong tulungan? Eh, tungkol saan? Pwede mo bang ipaliwanag sa mga anak ko yung tungkol sa balak kong pag-aasawa ulit?
Gabi na wala pa si Mami. Malamang kasama na naman niya yung boyfriend na siguro niya yung tik na yun. Dahil madalas siyang sumama sa lalaking yun. Ay, ayun na naman yung nakakakilabot na alulong ng aso sa labas. Malamang na si Mami na yung tumatawag sa cellphone ko. Huh? Hindi si Mami yung tumatawag sa akin? Wala sa phone book ko yung may-ari ng number na itong tumatawag sa akin. Sino kaya to? Hello? Mimi, Sino to? anak, di mo na ba kilala ang boses ko? Daddy? Ako nga. Totoo sabi ni Amboy. Nakakausap ka niya sa cellphone. Totoo. Ako ang daddy niyo ng kapatid mo. Nagbalik ako mula sa kabilang buhay. Daddy! 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 Mimi, hanggang ngayon iyakin ka pa rin. Daddy, ikaw nga po yan. Anak, alam mo ayoko nakikita kayong pamilya ko na lumuluha. Mahigit 1 taon na po kaming nagluluksa sa pagkawala niyo, Daddy. Hindi lang kayo ang nahihirapan sa pagkakalayo natin. Higit ako. Napakasakit po para sa amin ang pagkawala niyo. Ako ang higit na nasasaktan pag nakikita ko kayo nagdurusa. Anak, mahal ko kayong pamilya ko. Mahal din po namin kayo, Daddy. Mahal na mahal ko kayo. Kaya gusto kong mapabuti kayo kahit nasa kabilang buhay na ako. Pero nakalimutan na ako ng mami niyo. Mahal din po kayo ni Mami. May iba na siyang mahal. May nanliligaw nga po kay Mami. Mimi, huwag kayong papayag ng kapatid mo na mag-asawa uli ang mami niyo. Opo, Daddy. Pag nag-asawa uli ang mami niyo, masisira ang buhay niyo mag-ina. Mapapahama kayo. Tita Emmy, naniniwala po ba kayo sa akin? Mahirap paniwalaan ang sinabi mo, Mimi. Pero totoo pong nakausap ko sa cellphone ng daddy ko. Kaya nga tumawag ako sa inyo eh. Naunahan mo lang ako, bala ko talagang tawagan ka. Nagkausap kasi kami ng mami mo. Tungkol saan pong napag-usapan niyo ni Mami? Umamin siya sa akin. May relasyon na sila ni Dick. Hindi po siya dapat nakipagrelasyon sa lalaking yon. Kaya nga gusto ko sanang makausap kayo ng kapatid mo. Tita, mahigpit na ipinagbilin po sa akin ni Daddy na layuan ni Mami ang Dick na yon. Ay, nagbabalak na silang pakasal ng mami mo. Hindi po dapat mangyari yon, Tita. Ayaw po ni Daddy na mag-asawa uli si Mami. Ayaw po ng multo ni Daddy. Hello? Amboy, Daddy, kayo na naman po yung tumawag sa cellphone ko? ako nga anak. Daddy, bakit hindi po ba kayo nakipag-usap kay Mami? Kakausapin ko rin ang mami mo. Sa tamang pagkakataon. Kausapin niyo na po siya, Daddy. Kasi po hanggat hindi niyo kinakausap si Mami, hindi siya maniniwalang nakakausap ko kayo sa cellphone. Imposible daw pong magbalik ang isang patay na. Mimi, imposible eh. Alam kong pwedeng hindi ka maniwala, Randy. Kaya sinekreto kita rito sa library.
Kung di ikaw ang nagkwento, talagang di ako maniniwala. Pero totoong nakausap ko ang multo ng daddy ko sa cellphone ko. Nung tumawag siya sa akin. Naku, kung sa iba ka nga nagkwento, malamang di ka paniwalaan. Gusto mong makausap rin ang multo ng daddy ko? Ay, naku, hindi na. Pwede kong sabihin kay daddy na tawagan ka rin niya. Ay, wag! Uy, ayoko! Para maniwala ka lang. Naniniwala naman ako sa'yo. Ano kaya maipapayo mo sa akin? Maigpit ka mo ang bilin sa'yo ng daddy mo na huwag kayong papayag ng kapatid mo na mag-asawa uli ang mami niyo. Gano'n na nga. Oh. Ano kaya, Randy? Ano kaya mabuting gawin naming magkapatid? Randy, alam nang namatay ko ano ang makabubuti sa kanyang mga naulila. Alam ko pong mapapayuhan niyo ang kaibigan ko ng dapat niyang gawin. Father Dan, kaya naparito po uli kami sa parish niyo. Father, kahit hindi po ipinagbili ng daddy ko, hindi rin kami papayag ng kapatid ko na mag-asawa uli ang mami namin. Makatututol kaya kayo sa gusto ng nanay niyo? Tata Tino, nagbalik po ako rito sa inyo dahil hindi po ako makatanggi sa pakiusap ni Nova. Batid kasi ng kumari mo na malaki ang maitutulong mo sa kanya para mapaliwanagan ang kanyang mga anak sa balak niyang pag-aasawa uli. Naiintindihan ko naman po siya. Karapatan ng kumari mong biyuda na mag-asawa uli. Yun po kaya ang dapat niyang gawin? Kung talagang gugustuhin niya, walang pwedeng pumigil sa kanya para mag-asawa uli. Pero ano po, Tata Tino? Handa ba siyang harapin ang galit ng multo ng kanyang asawa? Tata Tino, sa nakikita ko po kay Nova, desidido siyang mag-asawa uli. Kahit batid niyang tututol sa gusto niya ang multo ng kanyang asawa, Opo, di natin siya masisisi. ang mga anak lang po ni Nova ang problema niya. Tutulong ang mga iyon na mag-asawa uli siya. Ang pagsang-ayon ng mga anak ng kumari mo na mag-asawa uli siya ay nakasalalay sa iyo. Sa akin po? Ikaw na rin ang nagsabing malaki ang respeto sa iyo ng mga anak ni Nova. Pangalawang ina na po kasi ang turing sa akin ng magkakapatid. Pwedeng makumbinsi mo silang mag-asawa uli ang ina nila. Pero pag ginawa mo yon, baka Baka ano po, Tata Tino? ikaw naman ang pagmultuhan ng kanilang ama. Mimi, Amboy, naiintindihan niyo ba ako? Naiintindihan po namin kayo, Ninang Emmy. Pero parang mahirap pong sundin ang payo niyo, tita eh. Hindi sa inaayunan ko ang mami niyo, pero mahirap para sa kanya na maging ina at ama sa inyong magkakapatid at kailangan niya ng makakatulong sa pagtataguyod sa inyo. Nasasabi niyo lang po yan kasi hindi kayong kinausap ng multo ng aming daddy. Ang multo ng daddy niyo? Ninang, okay po ba sa inyo nakausapin kayo ng multo ni Daddy? Ay, nakakakilabot yung alulong ng aso min sa labas. Makatulog na nga. Sa cellphone ko. Sino kayang tumatawag sa akin sa ganitong disoras ng gabi? At, wala sa phone book ko yung may-ari ng number na tumatawag. Sino kaya to? Hello? Maring Emmy, Sino to? si Al. Paring Al? Wala kang kwentang kumare. Sisirain mo ang buhay na mag-ina ko. Multo! Multo ang tumatawag sa cellphone ko! Multo!
Al, huwag kang magalit. Wala kang karapatan! Wala akong intensyong sirain ang buhay ng pamilya mo. Bakit gusto mong mag-asawa si Nova? Nagmamalasakit lang ako sa kumari ko. Hindi mo siya dapat ayun ng muli mag-asawa. Pinagbigyan ko lang ang pakiusap niya na paliwanagan ko yung mga anak niya. Masisira ang buhay at kinabukasan ng mag-iina ko sa kagagawan mo. Hindi ka ba matutuwa na magkaroon ng makakatulong si Nova sa pagtataguyod sa mga anak niyo? Masamang tao ang gusto mong mapangasawa niya. Ano? Si Dick masamang tao? Ano, Emmy? Nakausap mo multo ni Al? Oo, Nova, kagabi. Kaya kahit maaga pa, pinuntahan na kita rito sa inyo. Nagalit ka mo siya sa'yo. Oo, kinukumbinsi ko raw ang mga anak niyo na payagan kang mag-asawa uli. Ibinubugaw daw kita sa isang masamang tao. Hindi masamang tao si Dick. Naniniwala ako sa'yo. Ninang, ba't po sasabihin sa inyo ni Daddy na masamang tao si Dick kung hindi po totoo yon? Iisa ang dahilan, Amboy. Kahit patay na ang daddy mo, nagsiselos pa rin siya sa ibang lalaki. Kahit noong nabubuhay pa si paring Al, may pagkaseloso na siya. Napansin ko rin yan. Mapatitig lang ako sa ibang lalaki, nagagalit na siya. Kaya dapat manahimik na ang daddy mo sa kabilang buhay, Amboy. At wag na niyang panghimasukan ang buhay natin ng ate Mimi mo. Lalo na ang buhay ko. Pero Mami, naniniwala po ako kay Daddy. Ano, Amboy? Kesa sa amin ng mami mo, mas maniniwala ka sa isang multo? Gabi na pero hindi ako makatulog sa sinabi ni Amboy. Akalain ko bang mas maniniwala pa siya sa multo ng daddy niya kaysa sa amin ng ninang Emmy niya? Ano bang asong yun? Kanina pa umaalulong sa labas? Si Dick siguro ang tumatawag. Ha? Ang number na tumatawag sa cellphone ko, wala sa phone book ko. Sino naman tatawag sa akin ng gantong oras ng gabi? Ay, hindi ko nasasagutin dahil baka nanloloko lang to. Nova! May nagsalita sa cellphone ko kahit hindi ko sinagot ang tawag. Ako to, Nova. Si Al. Hindi to totoo. Nananaginip lang ako. Nananaginip lang. Totoong naririnig mo ako. Paano? Paano makakatawag sa'yo ang kaya kong patay na? Lahat pagsisikapan kong gawin dahil sa pagmamahal ko sa inyo ng pamilya ko. Al, hindi ka na dapat nagbalik. Alam kong hindi ka matutuwa sa pagbabalik ko. Patay ka na. Dapat ka nang manahimik sa kabilang buhay. Paano ako matatahimik? Inilalagay mo sa peligro ang buhay niyo ng mga anak ko. Pakiusap. Bigyan mo ko ng katahimikan. Gusto mong mag-asawa uli? Wala ba akong karapatang mag-asawa ulit? Masamang tao pa ang gusto mong ipalit sa akin. Hindi masamang tao si Dick. Oportunista siya. Mahal niya ako. Hindi kanya mahal. Ang mga ari-arian lang ng pamilya natin na mahalaga sa kanya. Ang puntirya niya. Hindi totoo yan. Maniwala ka sa akin. Magbalik ka na sa dapat mong kalagyan, Al. Manahimik ka na. Patahimikin mo na kami ng mga anak ko. Nova, kapag napangasawa mo si Dick, hindi ka magkakaroon ng katahimikan. At hindi ako matatahimik sa kabilang buhay. Kaya ano man ang mangyari, hindi ako papayag mag-asawa ka uli. Hindi pwede! Mahigpit ang pagtutol ng multo ng asawa mo na mag-asawa ka uli, Nova. Oo, Dick.
Ipinaalam ko sa'yo dahil ikaw lang naman ang maaari kong pagsabihan ng problema ko. At ako lang ang maaaring makatulong sa'yo. Alam ko. Salamat, nagtitiwala ka sa akin. Alam kong sinisiraan ka lang ng multo ng dati kong asawa. Totoo yan. Hindi ako maniniwalang may masama kang balak sa pamilya namin. Huwag kang mag-alala, Nova. Ako ang bahala. Gagawin ko ang lahat para di magawang guluhin at sirain ang mga plano natin ng isang multo lang. Rick, Diko, Tatatino. Si Diko ako. ikaw ang karelasyon ng biyudang si Nova. Ako nga ho. Ba't ka naparito sa akin? Tiyak ho ni Nova na makakatulong kayo sa amin. Bukas ang palad ko sa pagtulong kahit kanino. Tatatino, mabibigyan niyo ho ba ako ng mabisang pangontra sa multo? Ano, Dick? Pangontra sa multo. Oo, Father Dan. Yan ho ang dahilan kaya ako naparito sa parokya nyo at nakipagkilala sa inyo. May multong nanggugulo sa'yo. Sa amin ho ng nobya ko. Sabi mo bago ka naparito, lumapit ka sa isang espiritista. Humingi nga ho ako ng tulong sa isang faith healer. Eh ba't nagpunta ka pa sa akin? Gusto ko hong makasiguro na di magtatagumpay ang multo na guluhin ang buhay namin ng mapapangasawa ko. Ako, mahirap kalaban ng multo. Alam ko ho, Father. Sa paglaban sa multo, pwede malagay sa peligro ang buhay mo. Hindi ho ako natatakot. Handa mong itaya ang buhay mo para sa mapapangasawa mo. Oo, Father. Anumang oras handa akong mamatay at pumatay laban sa multo o masamang espiritu. Ang alulong ng aso sa di kalayuan. Ayon kay Nova, isang palatandaan yun sa pagbabalik ng isang namatay na. Kailangan maging handa ako. Anumang oras, pwedeng magbalik ang multo ng asawa ni Nova. Nag-ring ang cellphone ko. Sino kaya ang may-ari ng number na tumatawag sa akin? Hello? Dick, Sino to? Al, dating asawa ni Nova. Kung inaakala mong matatakot ako sa multo mo, Al, nagkakamali ka. Dick, alam ko hindi matatakot sa multo ang kaya mo masamang tao. Di ka makakagawa ng pinsala sa akin. Alam kong pinaghandaan mo na ako. Naiguhit ko na ng paikot sa sahig nitong kwarto ko ang uling na may orasyon ng faith healer na mabisang pangontra sa gaya mong multo. Oo, hindi ako makakagawa ng pinsala sa'yo. Pero naririnig mo lahat ng sasabihin ko. Hindi ako interesadong magtagal pa ang pag-uusapan nating walang saysay. Hindi ka magtatagumpay sa masamang balak mo sa mag-iina ko. Wala kang magagawa laban sa akin. Ano man ang gawin ko, gaya ng benditadong tubig na to, na iwiwisik ko sa cellphone. Ngayong
tumusok ng cellphone ko, multo. Hindi mo na ako pwedeng gambalain pa. Sa ayaw at sa gusto mo, maglalaho ka! Ano, Dick? Napalayas mong multo ng asawa ko? Oo, Nova. Kagabi. Kaya nakipagkita ako agad sa iyo ngayong umaga. Nang tawagan ako ng multo ng asawa mo kagabi, winisikan ko ng benditadong tubig ang cellphone ko. At matapos umusok ang cellphone ko, di ko na narinig pa ang boses ng multo. Pwedeng hindi na nga siya tumawag uli sa'yo. Kaya nga wala na tayong dapat problemahin. Wala nang hahadlang sa pagkakaunawaan natin. Ang mga anak ko, Huwag mong intindihin ang mga yun. tiniyak nila sa akin na hindi ka nila matatanggap. Sabi lang nila yun. Huwag natin biglain yung mga anak ko, Dick. Matatanggap din nila ako balang araw. Hayaan muna natin na mapalapit ka sa kanila bago tayo magpakasal. Pero Nova, Iyon ang pakiusap ko, Dick. Kung talagang mahal mo ko, makakapaghintay ka. Makakasal din tayo. kailan pa? Mas mapapadali ang kasal natin kung matatanggap ang relasyon natin ng multo ng asawa ko. Mga anak, tinawagan ko uli kayo dahil kahit kailan, hindi ako papayag na mapangasawa ng mami niyo si Dick. Daddy, naniniwala po kami sa inyo na masama siyang tao. Pero Daddy, mapipigil po ba namin ni Ate Mimi na mag-asawa uli si Mami? Hindi magtatagumpay ang masamang balak ng taong yon. Paano po, Daddy? Hindi siya matatahimik. Hindi siya patatahimikin ng tawag sa cellphone ng isang multo. Nick, mabigat ang problema mo. Kaya nagbalik ho ako rito sa parokya niyo, Father Dan. Patuloy ka pa rin palang ginugulo ng tawag sa cellphone ng isang multo. Di ho siya tuluyang maitaboy ng benditadong tubig lang. Isa lang ang kahulugan yon. Hindi siya masamang espiritu. Father, baka may alam ka pang paraan para di na ako guluhin ng multo. Isang paraan na lang ang alam ko mabisang panlaban sa multo. At yun ay ang dasal. Dasal ho? Tama ang pare, Dick. Mabisang panlaban sa multo ang dasal. Ginawa ko na ho yun, Tata Tino. Paulit-ulit na akong nagdasal para maitaboy ang multo. Pero sa kabila nun, patuloy pa rin ang pagtawag sa cellphone ko ng multo ng dating asawa ni Nova. At kahit di ko sagutin ang tawag niya, nagsasalita siya. Kaya nagbalik ako rito sa inyo. Di ka naguguluhin ng multo, kundi mo na ipipilit pakasalan si Nova. Di yun ang solusyon sa problema ko, Tata Tino. Baka may alam kang ultimatum para tuluyan kong maitaboy ang multo ng dating asawa ni Nova. Mahirap ang gusto mong mangyari. Delikado ang nalalaman kong ultimatum na paraan para magtaboy ng masamang espiritu. Sabihin mo, Tata Tino, at kahit ano gagawin ko, maglaho lang ng tuluyan ang multo sa cellphone.
Abrak, abak, abain. Dick, anong ginagawa mo? Nova, naparito ako sa inyo ngayong gabi para magsagawa ng ultimatum na ritual at orasyon. Para tuluyan ng tapusin ang panggugulo sa atin ng multo ng asawa mo. Kayo ang nagugulo sa pamilya namin! Tumigil ka, Amboy! Totoo ang sinabi ng kapatid ko. Isa ka pang pasaway ka, Mimi! Mula nang kulitin mo ang mami namin, minulto na kami ni Daddy. Kasalanan mo kaya pati kaluluwa ng Daddy namin hindi matahimik. Pag di kayo tumigil na magkapatid, sasamain kayo sa akin! Dick, huwag mong biruin ang ganyan ng mga anak ko. Hindi ako nagbibiro, Nova. Sagad na ang pagtitimpi ko. Pag hinadlangan ako ng mga anak mo sa tuluyang kong pagtataboy sa multo ng asawa mo, masasaktan sila sa akin. Hindi ko akalain. Totoo ang sinasabi ng multo ni Al. Masama kang tao. Palayasin mo na po siya, Mami. Umalis ka na po rito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko napapalayas ng tuluyan ang multo ng daddy nyo. Dick, pag hindi ka kusang umalis, hihingi kami ng tulong sa mga kapitbahay para lang mapalayas ka. Subukan yung humingi ng tulong kahit kanino. Mami, may patalim po siya. Huwag niyong iambas sa amin yung kutsilyo. Dick, maaati mo kaming sakta ng mga anak ko. Di ko lang kayo sasaktan, Nova. Pera lang ng pamilya nyo ang target ko. Kaya lahat ng humadlang sa gusto ko, papatayin ko. Kaya tumahimik kayo. Huwag niyong hadlangan ang lahat ng gusto ko kung ayaw niyong imasakir ko kayong mag-iina. Mami, papatayin niyo po tayo. Mami! Dick, maawa ka sa amin ng mga anak ko. Huwag mo kaming sasaktan. Huwag mo kaming papatayin. Kung ayaw niyong mamatay na mag-iina, Nova, sa ayaw at sa gusto mo, papakasal tayo para magkaroon ako ng karapatan sa lahat ng mga ari-arian niyo. Oo, susunod kaming mag-iina sa lahat ng gusto mo. Huwag mo lang kaming papatayin. Hello? Al, alam kong ikaw yung tumatawag sa cellphone ko. Dick, ako nga. Tumawag uli ako sa'yo dahil hindi ko mapapayagang gawan mo ng kasamaan ng mag-iina ko. Wala ka nang magagawa laban sa akin. Gagawin ko ang ultimatum para mapalayas ka sa mundong to. Itutuloy ko ng pagbibigkas sa ultimatum na orasyon para tuluyan ka ng maglaho at di na makabalik dito sa mundo kailanman. Abrak, abak, babain, arefo! Maglalaho ka ng tuluyan multo sa cellphone. Maglalaho ka na! Biglang kumurot ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Randy, salamat sinamahan mo kami ni Mami rito sa church para magpasalamat sa Diyos sa pagkakaligtas ng aming pamilya sa masamang tangka sa amin ni Dick kagabi. Di ka panipaniwala ang sinasabi mong nangyari, Mimi. Bago kayo nagawa ng masama ni Dick, bigla siyang namilipit sa matinding kirot at bumagsak siyang wala ng buhay. Kasalanan rin niya. Ayon kay Tata Tino na tumawag sa akin bago kami nakaparito. Binigyan daw niya ng babala si Dick pero hindi nakinig sa kanya. Na mabisang pangontra ang ultimatum na orasyon para magpalayas ng masamang espiritu. Pero kamatayan ang hatid nun sa tao may maruming budhi na gaya ni Dick. Ngayon, wala nang nagbabantang panganib sa buhay naming mag-iina. Natigil na rin ang pagtawag sa amin ng multo sa cellphone.